Hello mga kabiyahe! Welcome po sa aking YouTube channel, Biyahe ni Jen. Ngayon po ay sasagutin natin ang mga madalas na katanungan tungkol sa kidney transplant. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong i-share, comment below lang po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na mag-share, mag-follow, mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, Biyahe ni Jen. At para naman po sa ating unang katanungan, paano po ba makapasa sa kidney transplant process? At ano po ang mga steps para mag-apply? Okay mga kabiyahe, ang isi-share ko po sa inyo ay batay po sa aking karanasan. At ang ibang mga pasyente ay may kanya-kanya rin po silang karanasan. Siyempre po, una, sa experience ko po, manghihingi po ng referral sa ating nepro. Depende po yon kung ang nepro ninyo ay nasa dialysis center or kung saan po mang hospital. Ako po ay nanghingi po sa NKTI kasi doon po ako madalas na nagpapa-check up, nagpapa-laboratory. Doon din po ako nanghingi ng referral sa aking nepro. After po nun, dinala ko po yun sa social service. Kasi mga kabiyahe, ako mula nung nagka-CKD ay talagang under social service po talaga ako sa NKTI. So after po nun, nung dinala ko ang referral, binigyan po ako ng social worker ng list of requirements. At isa po doon, yung bank certificate. Malinaw naman po ano ang kahalagahan. Ito lamang po ay magtitiyak na kayang i-sustain ng isang kidney transplant patient ang gamutan after po ng transplant. At syempre po marami pa pong iba na mga kailangang i-comply. At kasama po doon yung certificate po na manggagaling sa HOPE. Kasama po si donor. May seminar po doon, a-attend po pareho, si recipient at si donor. At doon naman po ay pinapaliwanag kung ano ang kahalagahan ng pagdodonate ng kidney at paano po ito pangalagaan. So after nun, babalik ulit kay social worker. At syempre, sa karanasan ko, na-approve naman po kaagad at nag-start na po agad kami ng work-up. Sa bawat workup, laging kasama po si donor. Sa workup namin, inabot po ng 3 months. So, depende po kasi yun sa mga case ng mga pasyente, sa case ni donor, kung meron po bang mga kailangan pang gamutin, bago po ma-clear, kasi may mga clearances po tayong kinukuha mula sa mga iba-ibang doktor, o sa cardio, sa uro, gynae, o sa dental. So, mahalaga din po. Pero, depende po yun sa nepro kung i-request po yung dental. So, lahat po yun dapat ma-clear bago po matapos yung workup. After ng workup, 3 months natapos kami at waiting na lang po ng CTA approval. CTA po ay committee ng mga transplant doctors. Nung ma-receive ko po na na-approve na po yung CTA, pinapunta po agad kami sa HOPE para naman po doon sa pag-comply ng mga documents para sa ethics naman po at magpasa ng requirements para sa Z-package. So 1 week lang po ang inantay namin at na-approve naman agad. So meron po silang ibinigay na certificate na qualified po si donor at approved na po. Ang Z-package mga kabiyahe ay programa ni PhilHealth para sa mga nais magpa-transplant. Kung kayo po ay pumasa, malaking tulong po ito dahil sasagutin po ni PhilHealth ang bill ng patient at ni donor. After po no, naka-receive po kami ng text, ako at si donor, na approve na po sa Z-package. So, siyempre happy! So, after po na-approve ng Z-package, after 2 weeks, naka-receive po kami ng text at for transplant. Wow! Yun lang po. Para naman po sa ating pangalawang tanong,
Safe ba ang donor sa kidney transplant? Oo naman po, safe na safe. After po ng kidney transplant, 4 days lang po ay na-discharge po kaagad ang donor ko. At okay po siya. Kailangan lang po laging mag-ingat, stay healthy sa mga kinakain, bawas po sa mga maaalat, laging uminom ng maraming water, at regular na exercise. Yan po ang kailangan ni donor. Ang aking donor nga po pala, bago ko makalimutan, ay ang aming bunsong kapatid na babae. Hanggang dito na lang po muna mga kabiyahe. Abangan nyo po ang aking part 2. Ayan mga kabiyahe, sana may natutunan po kayo sa episode natin ngayong araw dito sa Biyahe ni Jem. Kung may mga tanong po kayo o gustong i-share, comment below lang po kayo. Salamat sa panunood. And don't forget to follow, like, and subscribe sa aking YouTube channel and sa aking Facebook page, Biyahe ni Jem. Hanggang sa muli at maraming salamat!